Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. AFP-PNP nire-review na ang Complete Disability Discharge Policy. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Gumulong na ang comprehensive review ng militar sa Complete Disability Discharge o CDD policy matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of National Defense para sa kaukulang pag-amienda sa patakarang tinawag ng Commander-in-Chief na tila hindi makatarungan. Ginawa ni PBBM ang pahayag ng mag-viral ang pamaalam sa serbisyo ni Army Captain Jerome Hacuba na tinamaan ng mata sa gitna ng operasyon noong 2016. Pero pagilinaw ni Padilla sa Camp Aguinaldo, hindi pa naman nabibigyan ng discharge order si Hacuba. Bagay na dadaan daw sa pag-aaral at rekomendasyon ng isang board. Sabi ni Padilla, binisita ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Hacuba. Makaraang atasan ni Marcos Jr. na bigyan ng spot promotion. So we are closely coordinating with the Department of National Defense and we are conducting a comprehensive review nitong existing CDD policy natin to ensure that no wounded or disabled personnel are left out, especially if nakuha nila ito because of it's in line of duty. Sa bahagi ng pulisya, nagbigay rin ng direktiba si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na simulan ng audit at tanggalin ang mga outdated na umanong probisyon sa Disability Discharge Procedure. Partikular itong utos si Nartates sa PNP Health Service at Directorate for Personnel and Records Management Office. Batay sa Section 73 ng DLG Act of 1990, maaari nang iretiro sa serbisyo ang mga pulis na magkakaroon ng permanent physical disability sa gitna ng kanilang duty. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ililipat na sa CIW, anumang araw ngayong linggo. Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology na anumang araw ngayong linggo, ay ililipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay ayon kay DJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera, matapos matanggap ng Pasig City Jail Female Dormitory ang commitment order mula sa Pasig City Regional Trial Court. Tumanggi naman si Bustinera na banggitin ang eksaktong oras at araw ng paglilipat dahil sa kadahilan ng panseguridad. Paliwanag ni Bustinera na base sa protocol, kailangan munang sumailalim sa medical exam si Guo bago ilipat sa CIW. Matatandaang si Guo ay convicted sa kasong qualified human trafficking na isang non-bailable offense. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Miyerkules. 22 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.